Sa isang maliit at lumang bahay sa bayan ng Ituzaing, Argentina, malamig ang simoy ng hangin sa hapon. Ang mga kurtina ay gumagalaw ng dahan-dahan habang ang liwanag ng araw ay unti-unting lumilihis sa mga pader na puno ng larawan at alikabok. Tahimik ang buong paligid, maliban sa tunog ng relong de pendulo na tila humihinga sa bawat tiktak. Sa gitna ng katahimikan, isang kandila ang nakasindi sa altar na gawa sa lumang aparador. Katabi nito ang isang lumang litrato, isang batang lalaki na may malaking ngiti, at isang batang babaeng yakap niya sa balikat, si Clara. Tumulo ang luha ni Clara nang hindi niya napapansin. Nakatitig lamang siya sa litrato. "Paalam, kuya," bulong niya. 2 araw na mula nang pumanaw si George. 2 araw ng katahimikan, ng mga tawag na hindi sinasagot, ng mga balitang pinapatay ang AC para hindi marinig. Ang buong mundo ay nagluluksa, nakikita niya sa mga ulat, mga prosesyon, misa, tributo, milyon-milyong tao sa lansangan. Pero dito, sa kanyang maliit na bahay, wala ni isang bulaklak sa labas. Wala ni isang kamera. Tahimik ang lumbay. Sa isang sulok ng kwarto, nandoon ang lumang aparador na hindi na niya binubuksan. Nakatayo siya sa harap nito, ilang minuto na siguro. Parang may bumubulong sa kanyang buksan ito, pero may bahagi sa kanya na tumatangging guluhin ang mga alaala. Hanggang sa tumunog ang hangin. Isang malakas na pagbugso. Natanggal ang balanse ng kandila at bahagyang tumagilid. Hindi ito nasunog. Pero para kay Clara, iyon ay sapat na hudyat. Binuksan niya ang aparador. Amoy papel na luma, tinta at kahoy. Sa loob, isang kahon na gawa sa kahoy, may gasgas, may pangalan sa gilid, para kay Clara. Lumuhod siya, halos nanginginig ang mga kamay. Binuksan ang kahon. At doon niya nakita ang mga liham. Dose-dose ng sulat, iba-ibang papel, iba-ibang tinta. May ilan pa ngang may bulaklak na pinatuyo sa loob, iba may litrato, may papel na may tupi na parang maraming beses nang binasa. Umupo siya sa sahig, bitbit ang kahon. Isa lang muna ang binuksan niya. "Clara, kung binabasa mo ito, siguro wala na ako dyan. Pero huwag mong isipin na nawala ako. Isipin mong nasa kabilang kwarto lang ako, naghihintay ng pagkakataong sabihing mahal kita. Tulad ng dati." Napasinghap siya. Hindi niya akalaing may ganitong sulat si George. Palaging formal, palaging kamusta ka na, Clara, palaging may dasal. Pero ito ay parang boses na galing sa malalim na parte ng puso. Habang binabasa ang liham, bumalik ang alaala. Noong siya'y 9 na taong gulang, madalas siyang matulog sa tabi ng kanyang kuya sa tuwing may kulog. "Wala kang dapat ikatakot," sabi ni George noon, hawak ang kamay niya habang tinatakpan ng kumot ang ilaw sa kisam. Ang kulog ay parang galit na tambol lang ng langit. Parang si mama kapag galit. Tawa silang dalawa. "O sige, magdasal tayo para patahimikin siya." Nagdasal sila, simpleng dasal ng bata, sabay hinga. At ganoon sila palaging natutulog na magkahawak kamay. Mula noon, tuwing dumadagundong ang langit, iyon ang iniisip ni Clara, ang kamay ni George, at ang panatag na boses. Isang gabi bago siya lumisan, tumawag si George. Hindi nila madalas gawin yon sa huling mga taon, madalas ay liham at bihirang tawag. Pero nang gabing yon, simple lang ang boses ng kanyang kuya. "Kamusta ka, Clara?" "Mabuti naman, kuya." "Ikaw?" "Pagod. Pero mapayapa." May katahimikan. Parang may gusto pa siyang sabihin. Pero wala nang nadugtong. Hanggang sa, "Huwag mong kalimutan ang dasal, ha?" "Hindi ko nakakalimutan yan, no." "Mabuti. Isipin mong malapit lang ako." "Alam ko." "Sige, Clara. Salamat sa lahat." "Kuya, salamat din eh." "Paalam." "Paalam." Hindi niya alam na yon na ang huli. Bumalik si Clara sa kasalukuyan. Nakaupo pa rin sa sahig, nasa kandungan ng kahon. Hindi niya namalayang magdamag na pala siyang nakatulala. Ang kandila ay halos maubos na. Tumayo siya, dinala ang kahon sa mesa. Isa-isa niyang inayos ang mga liham, parang ayaw niyang madumihan. Parang mga alaalang binubuhay mula sa pagkakatulog. At sa sandaling iyon, napagtanto niya, ang katahimikan na bumalot sa bahay ay hindi lamang dulot ng pagpanaw. Ito ay katahimikan ng mga salitang matagal nang hindi binibigkas. Katahimikan ng mga lihim na itinago sa sulok ng puso. Ngayon, handa na siyang makinig.
Ang mga araw ay tila mabagal sa bahay ni Clara, lalo na kapag malamig ang panahon. Sa bawat pag-ihip ng hangin, parang bumabalik ang mga alaala mula sa isang panahong puno ng tunog ng halakhak, kutsarat tinidor, ingay ng tren sa di kalayuan. Noon, ang bahay nila ay maliit, puno ng kalat at kwento, at palaging amoy tinapay na bagong luto. Sa gitna ng lahat, nandoon si George. "Clara, alam mo ba kung ilang taon na yung tren ni Papa?" Tanong ni George habang hawak ang lapis niya. Siya ang may hilig sa trivia noon. Nakatungtong siya sa isang upuan, binibilang ang mga pako sa kisam. 3 dekada. Sabi niya, pareho silang tumanda. Hindi pa ba iyon masyadong matanda para sa tren? Mas matanda ang kaluluwa ng tren kaysa sa katawan, sabi ni Papa. Basta gumagana pa, mahalaga pa. Bata pa si Clara noon, pero naalala niya ang halakhak nilang dalawa. Si George ay laging ganoon, mapagmatsyag, may tanong, laging abala sa pag-alam. Pero higit sa lahat, siya ang sandigan ng bahay. Ang panganay, ang tanglaw. Ang kanilang ina, si Lucia, ay isang babaeng walang drama. Kung may sakit ka, may lagundi siya. Kung walang ulam, may itlog siya't kaunting dasal. Hindi tayo mayaman sa pera, pero mayaman sa tiyaga, madalas niyang sambit. Ang ama nila, si Ernesto, ay isang tahimik na lalaki na may palaging mansa ng grasa sa kamay. Isa siyang tagapag-ayos ng tren, isang trabaho na hindi kinikilala ng marami pero mahalaga. Bawat tren ay parang tao, anya isang beses habang nililinis ang sapatos sa labas. May oras ng pagtakbo, may oras ng pagtigil. 4 silang magkakapatid noon, si George ang panganay, sumunod si Alberto, tapos si Lucia Lear, at si Clara ang bunso. Pero si Alberto ay may marupok na katawan, sakitin mula pagkabata. Isang taglamig, habang ang mundo ay abala sa Pasko, si Alberto ay hindi na bumangon mula sa kama. Walang iyakan sa burol, hindi dahil wala silang sakit, kundi dahil lahat ay pagod sa pakikibaka. Si George, 14 na taong gulang lamang noon, ang unang tumayo. Siya ang nagbitbit ng kabaong ng kapatid. Sa loob ng simbahan, siya rin ang nagbasa ng dasal. At pagka-uwi, siya ang naghugas ng mga plato na iniwan ng mga nakipaglamay. Pagkalipas ng mga linggo, si George na rin ang gumigising kay Clara tuwing umaga. "Halika na, maliit kong babae. Kailangan mong pumasok para maging presidente ng mundo." "Bakit hindi ikaw ang presidente?" "Ako ang tagasulat mo," biro niya. At sa tuwing may bagyo, siya pa rin ang humahawak ng kamay ni Clara sa dilim. Lumipas ang ilang taon. Ang bahay ay nanatiling maliit pero naging mas tahimik. Si George ay lalong naging seryoso. Madalas mo siyang makitang nakatitig sa bintana habang hawak ang lumang Biblia ng ama. Kung minsan, sumasama siya kay Inang Lucia sa simbahan. Ngunit higit pa roon, nagsimula siyang magsulat. Mga pahina ng notebook na puno ng tula, tanong, at panalangin. Isang hapon, habang naglilinis si Clara ng aparador, may nakita siyang piraso ng papel na nakasingit sa ilalim ng una ni George. Ang katahimikan ay hindi kawalan, kundi espasyo kung saan maririnig ko ang tawag. Hindi niya yon lubos na naintindihan noon. Akala niya si George lang ay nagsusulat ng tula. Hindi niya alam na yon na pala ang simula ng pamamaalam. Ang araw ng desisyon ay dumating sa anyo ng isang tahimik na almusal. "Clara, maaari ba tayong mag-usap sa labas?" tanong ni George. Akala niya'y may sermon lang tungkol sa kanyang grado sa matematika. Pero pag-upo nila sa harap ng bakod, tumingin si George sa langit, saka sa kanya. "May susundin akong tawag." "Anong tawag?" "Yung hindi ko kayang ipaliwanag pero kayang ilaan ang buong buhay ko. Parang magiging pari ka." Hindi agad sumagot si George. Tumingin lang siya sa malayo. Tapos ay tumango. Hindi niya naisip noon na totoo iyon. Akala niya, lilipas din parang pagkahilig sa pagbabasa o sa gitara. Pero ilang buwan lang ang lumipas, isang umagang malamig, si George ay nakaimpake na. "Nagdala ako ng sariling sabon," biro niya. "Hindi ko alam kung ano ang amoy ng mga sabon ng seminaryo." Si Inang Lucia ay hindi umiiyak. Si Clara naman, tahimik lang. "Isusulat kita, araw-araw," pangako niya. "At kapag may natutunan akong magandang dasal, ipapadala ko sa'yo. Kuya, pwede ba akong sumama?" "Hindi pa ngayon," sagot niya at hinalikan siya sa noo. "Pero dadalhin kita palagi sa dasal ko." Simula noon, nagbago ang bahay. Wala nang kwentuhan sa hapag. Wala na yung matandang radyo na palaging binubuksan ni George tuwing gabi.
Wala na ring magtuturo sa kanya kung paano gumawa ng assignment sa agham. Ang sulat ni George ay dumarating bawat linggo. Maikli, simple, pero may tapang. Clara, sa tuwing umuulan, iniisip kong kasama kita sa ilalim ng kumot. Hindi madali rito. Pero ramdam ko na ito ang dapat. Ituloy mo ang pagsusulat. Ang daming mundo sa mga salita. Lumipas ang mga taon. Si George ay naging seminarista, tapos pari. Hanggang sa naging obispo. Pero sa mga sulat niya, hindi kailanman nawala ang pagiging Kuya George. May isang sulat na dumating sa mismong araw ng graduation ni Clara. May kalakip itong maliit na rosaryo na tila yari sa kahoy. Ang katalinuhan ay biyaya, pero ang kabutihan ay desisyon. Maging mabait, Clara. Mas importante yon kaysa anumang medalya. Clara ay napangiti habang binabasa yon. Pero napaluha rin. Dahil sa bawat bagong titulo ni George, mas lalo siyang nawawala sa kanila. Minsan, si Inang Lucia ay nahuling nakatitig sa lumang litrato ni George habang umiiyak. Hindi siya nagsalita. Nilapitan lang siya ni Clara at niyakap. Namimiss mo siya, tanong niya. Pero alam ko, siya'y masaya. At marangal. Parang hindi na siya atin. Ganun talaga ang pagmamahal minsan, kailangan mong ibahagi sa mundo. At sa pagbabalik ni Clara sa kasalukuyan, habang hawak pa rin ang kahon ng mga sulat, napaisip siya, gaano karaming beses nilang isinuko si George sa mga taon. Sa bawat yugto ng kanyang buhay, isa silang paalam na walang seremonya. Isang araw, isang kapitbahay ang dumaan. May dalang bulaklak. Clara, sabi niya, nalaman ko lang ngayon tungkol sa kapatid mo. Hindi ko alam na siya pala yun. Ngumiti lang si Clara. Bihira siyang pag-usapan dito, sagot niya. Bakit? Dahil bago siya naging kahit ano sa mundo. Kuya ko muna siya. At sa paglapit ng gabi, habang pinapatay niya ang ilaw sa kusina, binuksan niya muli ang isang sulat. Ang mundo ay hindi ako kailanman makikilala tulad ng pagkakakilala mo sa akin. At iyon ang pinakamasayang sikreto ko. Nakatayo si Clara sa hardin, hawak ang isang piraso ng papel. Umuulan ng mahina, pero hindi siya umalis sa pagkakababad. Ang tinta ay bahagyang nababasa, pero wala siyang pakialam. Isa ito sa mga unang liham ni George, at ngayon lang niya muling binasa mula noong unang dumating ito. Clara, may mga gabi rito na parang tumatahimik ang buong mundo. Doon ko naririnig ng malinaw ang tanong, para kanino ka mabubuhay? Hindi ko pa rin alam ang buong sagot, pero alam kong kailangan ko siyang hanapin. At kung wala ka, hindi ko kakayanin. Huminga siya ng malalim. Iba ang tunog ng ulan sa paligid kapag may alaalang nakabukas sa puso. Sa mga sandaling tulad nito, parang bumabalik ang lahat. Ilang taon ang nakalipas. Mainit ang araw noon. Ang hapon ay mabigat at puno ng alikabok. Sa maliit na mesa sa kusina, nandoon si George, tahimik, parang may hinihintay na sagot mula sa sarili. May sasabihin ako, simula niya. Clara, 16 na taong gulang noon, ay agad na patingin. Hindi sanay si George magsimula ng usapan sa ganoong tono. Papunta ako sa seminaryo sa susunod na buwan. Walang melodrama. Walang luha. Walang paliwanag. Isang paungusap lang, diretsyo, buo. Iyon lang ang naisagot ni Clara. Tiningnan siya ni George. Alam kong hindi mo maintindihan agad. Pero matagal ko na tong iniisip. Tinatago. Tinataya. Tahimik. Sa pagitan nila, narinig nila ang lagaslas ng tubig sa gripo sa lababo. Hindi ako galit, sagot ni Clara, bagamat hindi niya tiyak kung totoo yon. Salamat. Pero nalulungkot ako. Tumango si George. Ako rin. Mula nang inanunsyo ni George ang desisyon, naging kakaiba ang takbo ng bahay. May katahimikang hindi pangkaraniwan. Parang bawat ingay ay sinasala. Parang lahat ay naglalakad sa itlog, ayaw makabasag ng damdamin. Ang ina nila, si Lucia, ay abala sa paglalaba. Pero sa tuwing titignan mo siya ng matagal, mapapansin mong hindi niya binubuo ang mga salita gaya ng dati. Tumutugon siya, pero hindi buo. Tumatawa, pero hindi mataimtim. Si Clara naman, nagkulong sa sarili niyang mundo. Pero hindi para umiwas kay George, kundi para huwag maiyak sa harap niya. Sa gabi, may mga sandaling sabay silang dalawa sa sala, parehas tahimik, parehong nakaharap sa bintana. Tila parehong may tanong na hindi kailanman binigkas. Dumating ang araw ng pag-alis.
Umaga pa lang, gising na ang bahay. Si Lucia ay naghahanda ng almusal pero hindi kumikibo. Ang ama nila, bagamat may karamdaman, ay pinilit bumaba para ihatid si George hanggang sa gate. May sapatos kang maayos? Tanong ni Lucia, pilit ginagawang normal ang umaga. May reserba, sagot ni George. Bibihira ang mga seminarista na may ganitong ngiti, biro ng kanilang ama, kahit ang boses ay paos. Nakangiti si George, pero halatang may bigat sa mga mata. Sa pagyakap niya kay Clara, humigpit ang braso niya sa balikat ng kapatid. Babantayan kita mula rito, bulong ni Clara. At ako mula roon, sagot niya. Makalipas ang ilang linggo. Isang sobre ang dumating. May selyo mula sa isang probinsyang malayo. Malinis ang sulat kamay. Nakalagay, para kay Clara Bergoglio. Binuksan niya agad. Hindi ako agad nakakatulog sa bagong kwarto. Walang pamilyar na ingay. Pero nakakatulong isipin na sa kabilang dulo ng mundo, may isa akong kapatid na nagdarasal para sa akin. May oras na tinatanong ko ang sarili kung kaya ko ito. Pero bawat sagot ay may larawan mo, tahimik, matatag, umaasa. Hindi mo alam kung gaano kalaking tulong yon. Clara ay napangiti. Pero ilang minuto lang, naiyak siya. Hindi niya akalaing sa dami ng nangyayari sa kapatid, siya pa rin ang iniisip nito. Sa mga sumunod na buwan, sunod-sunod ang mga liham ni George. May mga kwento tungkol sa mga bagong kasama, mahihirap na aralin, at mga tanong tungkol sa pananampalataya. Ngunit ang paulit-ulit niyang binabanggit ay ang lungkot. Minsan naiinggit ako sa mga simpleng buhay ng mga tao. Yung may pamilya, asawa, anak. Pero sa puso ko, alam kong hindi para sa akin yon. Nagpadala si nanay ng rosaryo. Salamat. Bitbit ko ito palagi. Clara, may nagtanong sa akin kung ano ang pinakamasakit na iniwan ko. Hindi ko sinagot. Pero alam mo na kung sino. Isang gabi, habang tinutupi ni Clara ang mga sulat, may naramdaman siyang kakaiba, hindi lang lungkot, kundi paghanga. Ang dami ng isinuko ng kapatid niya. Lahat ng kasiyahang personal. Lahat ng pangarap na para sa sarili. At ginawa ito hindi para sa gantimpala, kundi dahil sa isang paniniwalang mas malaki sa kanya. Sa sarili niyang kwarto, nagsimula rin siyang magsulat ng sagot. Kuya, hindi ko pa rin lubos maunawaan ang lahat, pero naiintindihan ko na ang puso mo. At kung kaya mong ipagpalit ang sarili mong kaligayahan para sa iba, siguro kaya ko ring ipagpatuloy ang buhay dito kahit wala ka. Habang umuusad ang panahon, si George ay naging pari. Pagkatapos ay obispo. Hanggang sa tuluyang sumikat ang pangalan niya sa buong bansa. May mga artikulo, mga panayam, mga paring binabanggit ang kanyang talino, disiplina, tapang. Pero para kay Clara, wala siyang nakikitang ibang tao sa likod ng mitra. Ang kuya pa rin niya iyon, ang dating nagturo sa kanya kung paano magbalanse ng lapis sa ilong. Sa muling pagbabalik sa kasalukuyan, habang hawak pa rin ni Clara ang isa sa mga lumang sulat, napansin niyang nanginginig ang kanyang kamay. Hindi sa lamig kundi sa bigat ng alaala. Kaya pala nawala ang ingay ng bahay. Hindi dahil sa katahimikan, kundi sa uri ng pagkawala na hindi kailanman isinisigaw, ang uri ng paglayo na kusang loob ngunit masakit. Sa isang bagong sobre na hindi pa niya binubuksan, may maikli lang na nakasulat sa labas. Kung darating ang araw na mahirap huminga, buksan mo ito. Ngunit hindi pa ngayon. Hindi pa ngayong gabi. Sa halip, pinatay niya ang ilaw at umupo sa tabi ng bintana. Sa labas, ang ulan ay tuloy-tuloy na. Tahimik. Malamig. At sa katahimikang iyon, narinig niya ang sarili. Kuya, tinanggap kita noon, at tinatanggap kita ngayon, kahit nawala ka na. Ang hapon ay tahimik, gaya ng mga nagdaang linggo. Nakatayo si Clara sa harap ng lumang radyo sa kusina, hindi para makinig sa musika, kundi para lamang marinig ang tunog ng isang bagay na hindi alaala. Ngunit sa sandaling iyon, isang boses ang pumutol sa katahimikan. Mula ngayong araw, siya ang bagong ama ng simbahan. George Bergoglio, mula sa Argentina, ang nahalal bilang Santo Papa. Napahinto ang kamay ni Clara sa paghuhugas ng tasa. Napatitig siya sa kahon ng sulat sa sulok ng mesa, at bigla, parang lumaki ang kwarto. Parang sinabayan ng buong mundo ang kanyang buntong hininga. Papa si George, bulong ng kapitbahay na si Dona Marta na lumitaw sa pintuan, hawak ang isang piraso ng diaryo. Clara, kapatid mo yon, di ba? Hindi siya sumagot agad. Tinapik lang niya ang mesa. Tiningnan ang pader.
At saka tumango dahan-dahan. Kinabukasan, may 3 camera crew na nasa tapat ng bahay. May lalaki mula sa station sa Buenos Aires, may babae na nagsabing galing siyang Italy, at isa pang hindi nagsabi kung sino siya, basta't may hawak na mikropono at lumang larawan. Ma'am Clara, pwede po ba naming malaman kung anong klaseng bata si George? Mayroon po ba kayong hindi pa naikwento sa media? Totoo po ba na minsan niyang binigay ang baon niya sa isang batang pulubi? Hindi siya sumagot. Hindi dahil sa kayabangan, kundi dahil sa pagod. Pagod sa tanong na hindi talaga tanong, kundi hanap kwento. Sa mga linggong sumunod, halos araw-araw may sulat, tawag, o balita tungkol sa kanyang kapatid. Ang dating simpleng George ay naging isang pangalan na isinisigaw sa mga lansangan ng Roma, ng Madrid, ng Manila. Sa mga misa sa RIE, palaging tinatawag siya bilang ama ng simbahan, tinig ng mga mahihirap, revolusyonaryo ng pananampalataya. Ngunit sa kanyang mga sulat kay Clara, nanatili ang pamilyar. Reyna ko, napapanaginipan pa rin kita minsan kapag malamig ang gabi. Hindi ko alam kung paano ako napadpad dito, pero alam kong may dahilan. Huwag kang maniwala sa lahat ng sinasabi nila. Ang totoo ay nahulog pa rin ang sabon ko kanina habang naliligo. Napatawa si Clara sa linyang iyon. At umiyak. Isang umaga, may sumulat mula sa isang kilalang magasin. Sinabing gusto nilang gumawa ng espesyal na artikulo tungkol sa buhay ni George bago siya naging pari. Gusto naming marinig mula sa inyo ang kwento ng kanyang kabataan. Pinag-isipan ni Clara iyon ng ilang araw. Tinignan niya ang kahon ng mga liham, ang lumang sipya na larawan nila sa harap ng bahay, ang sulat kamay ni George sa isang kwaderno ng science mula noong high school. Pero sa dulo, hindi siya tumugon. Sa bawat bagong headline, isang bahagi ng kanyang kapatid ang parang nagiging ari-arian ng mundo. Isang pari sa Brazil ang nagsalita sa NIE tungkol sa malupit na paninindigan ni George bilang leader. Isang podcast sa Europa ang nagsabi na siya raw ay minsang na in love bago pumasok sa seminaryo. May blog pa nga na sinabing tumakas lang siya sa politika ng bansa nila. Clara ay nakikinig tahimik. Wala siyang binubura, wala rin siyang itinatama. Hanggang isang araw, dumating ang isang sobre. Hindi ito mula sa Vatican. Hindi ito may sulat ng isang estranghero. Ito ay isang liham mula kay George mismo. Naririnig ko ang mundo, Clara. Malakas silang sumigaw. Pero kailangan ko pa rin ang boses mo, yung payapang boses mo. Ang pagkakakilala mo sa akin ang nagpapaalala kung sino talaga ako. Huwag mong hayaan na mawala ako sa mata mo. Mula noon, isang ritual ang binuo ni Clara. Bago magtanghali, bubuksan niya ang isang liham. Isang paalala. Isang alaala. Isang tunog ng boses na hindi binago ng mikropono. Isang hapon, habang nagbubuklat siya ng isa sa mga sulat, may sinulat si George na tila para lamang sa kanya. Kapag natapos ang lahat, sana ako pa rin sa paningin mo ay si George, hindi ang papa. Dahil ang tunay kong bahay ay ang lumang mesa sa kusina natin, kung saan magkatabi tayong kumain ng kanin at itlog. Reyna ko, ipagdasal mo akong hindi mawala sa sarili. Isang araw, isang babae mula sa radyo ang lumapit sa kanya sa simbahan. Clara, alam kong hindi mo gusto ang eksena, pero hindi mo ba naisip na ang tahimik mong kwento ay bahagi ng kung bakit naging ganito ang kapatid mo? Ikaw ang unang tahanan niya. Hindi agad sumagot si Clara. Ngunit pag-uwi niya sa kalendaryo sa dingding, sinulatan niya ang petsa. Hindi lahat ng kwento ay kailangang isigaw. Minsan sa gabi, habang pinapatay niya ang mga ilaw ng bahay, naglalakad siya sa pagitan ng mga anino, ang aninong iniwan ni George sa upuan, sa paboritong libro, sa basong laging may bahid ng kape. Pero ang pinakamasakit ay hindi ang pagkawala. Ang masakit ay ang pag-aangkin ng mundo sa isang taong minsan ay kanya lang. Isang liham na walang petsa ang biglang lumabas mula sa ilalim ng ibang sulat. Kapag sumikat ako, itago mo ang mga liham kong ito. Kapag bumaba ako, basahin mo silang muli. At kung mawala ako sa pagitan, tandaan mo ito, wala kang kailangang patunayan sa kahit kanino. Kilala mo ako. At sapat na yon. Bumalik si Clara sa altar sa tabi ng sala. Sinindihan niya ang kandila. Inayos ang litrato ni George noong bata pa sila. Hindi niya kailangang sumigaw. Hindi niya kailangang magsulat sa dyaryo. Dahil alam niya, sa katahimikan, naroon pa rin ang tunay na George, ang lalaking hindi kailanman tumigil sa pagsusulat ng "Ipagdasal mo ako" sa dulo ng bawat liham.
Isang linggo na ang lumipas mula sa libing. Tahimik pa rin ang bahay ni Clara, ngunit may kakaibang bigat ang katahimikan ngayon, hindi na ito lumbay, kundi paghahanda. Parang may hinihintay siyang darating, kahit hindi niya alam kung ano. Isang araw ng Miyerkules, kumatok ang isang madre sa pintuan. Nakaitim, maliit ang boses, at may hawak na sobre. Galing po ito sa Vatican, mahinang sabi ng madre. Iniabot sa amin kahapon. Binigay daw bago siya pumanaw. Inabot ni Clara ang sobre ng walang salita. Parang biglang lumamig ang hangin sa sala. Sa sulok ng sobre may sulat kamay. Para kay Clara, basahin mo kung handa ka na. Yew! Hindi niya agad binuksan. Ilang araw, tinabi niya ito sa tabi ng altar, katabi ng kandila at lumang larawan. Tinitignan niya ito tuwing umaga, tuwing gabi. Pero laging may alinlangan. Dahil sa loob ng sobre, alam niyang nandoon ang huling boses ng kapatid, at kapag nabasa na niya, baka tuluyan na itong maging alaala. Hanggang isang hating gabi, habang umuulan ng mahina, tinanggal niya ang selyo. Isang pahinang papel, kulay garing. Kilalang-kilala niya ang sulat, diretsong letra, medyo padapa, malinis pero may bahagyang pagod sa dulo. Reyna ko. Kung binabasa mo ito, malamang ay hindi na ako makakasagot sa susunod mong liham. Huwag mo akong hanapin kung saan-saan. Hindi ako nasa marmol o sa entablado. Nasa mga sulok ako ng alaala mo. Gusto ko sanang mag-iwan ng regalo. Hindi mamahalin. Hindi ipinagbibili. Pero alam kong kaya mong dalhin ito dahil ikaw lang ang nakakaalam kung sino talaga ako. Clara, pagod na ang katawan ko. Hindi dahil sa karamdaman lang, kundi dahil sa bigat ng pamumuhay para sa maraming tao. Ngunit kahit ganoon, buo pa rin ang puso ko. Hindi ko pinili ang mundo. Pinili ko lang ang Diyos. At minsan, ang dalawang yon ay magkaibang daan. Ang hiling ko lang, huwag mong hayaan na mabura ang mga tahimik na bahagi ng aking buhay. Yung mga walang kamera. Yung mga liham ko sa'yo. Yung tinapay na pinagsaluhan natin. Yung mga gabing sabay tayong natakot sa kulo. Dahil yon ang tunay na ako. Mahal na mahal kita, kapatid kong Reyna. George. Sa pagbasa niya, napahawak si Clara sa dibdib. Parang bumukas ang isang pinto sa puso niya, isa na matagal nang sinarhan. Hindi siya umiyak ng malakas. Pero ang katawan niya ay tila nawala ng bigat, parang lahat ng tensyon ay tinanggal sa isang iglap. Isang tanghaling tirik ang araw, sila ay nasa labas ng bahay. Bata pa si Clara, nakatayo sa kahoy na bangko, habang hawak ni George ang isang ginupit na kartolina. Ano yan? Tanong niya. Corona, sagot ng kuya. Kasi prinsesa ka. At kailangan mong ipaalala sa sarili mo yan araw-araw. Eh ikaw? Tagabantay ng prinsesa. Yun ang trabaho ko. Natawa silang dalawa. Isang tawanan na halos hindi na niya maalala hanggang sa liham na ito. Pagkatapos basahin, tumingin si Clara sa paligid ng bahay. Lahat ay naroon pa rin, ang lumang orasan sa dingding, ang mga upuang niluma ng panahon, ang istante na puno ng sulat. Ngunit sa gabing iyon, parang lahat ay umiba. Hindi lang nawala si George. Iniwan siya ng isang pamana. Hindi ari-arian. Hindi ginto. Kundi tungkulin. Kinabukasan, tumanggap si Clara ng tawag mula sa isang kinatawan ng sentrong relihiyoso. Senora Clara, maaari po kayong pumunta rito. May mga bagay po kaming nais ipagkaloob sa inyo, mga personal na gamit, alaala, larawan, damit mga maaaring itabi bilang pamana. Hindi niya agad sinagot. Pero pagkaraang maisara ang telepono, alam na niya ang sagot. Ayaw ko ng mga bagay. Ang akin ay nasa sulat. Noong hapon ding iyon, nilabas ni Clara ang lumang album ng pamilya. Isa-isa niyang tiningnan ang mga larawan, si George habang nagpipintura sa bakod, si George habang nag-aalaga ng manok, si George habang nagsusulat ng tula sa ilalim ng puno. Nasa kusina sila noon, si George ay humahalo ng masa para sa tinapay. Nakasuot siya ng apron ni ama, masyadong malaki para sa kanya. Si Clara, 5 taong gulang, ay nakaupo sa mesa, hawak ang laruang kawayan. Kuya, bakit ikaw ang gumagawa ng tinapay? Kasi si nanay ay pagod na. Eh bakit hindi si tatay? Si tatay ay nag-aayos ng tren. Ako ang tagaluto ng bahay kapag linggo. Eh ako? Ikaw ang kakain at magbibigay ng grade. Ngumiti si Clara habang hawak ang tinapay.
10 sa 10, sabi niya. Ngumiti si George, pinunasan ng pawis sa noo, at saka tumabi sa kanya. Mahal kita, sabi niya. Mahal din kita, tugon ni Clara. Wala sa kanilang alam na iyon na pala ang huling linggo bago siya pumasok sa seminaryo. Ngayon, habang pinupunasan ni Clara ang lumang mesa ng kusina, parang naroon pa rin siya. Parang naririnig pa rin niya ang huni ng tinig ni George sa hangin. Binuksan niya muli ang sobre, binasa ang liham sa pangalawang pagkakataon. Mas mabagal. Mas malalim. Para bang bawat salita ay binibitawan ng boses ng kapatid mula sa kabilang dulo ng mundo. At sa dulo, nang mabasa niya muli ang mga salitang, mahal na mahal kita, kapatid kong Reyna, napangiti siya. Dahil sa kabila ng lahat ng titulo, ng seremonya, ng mundo, isang bagay lang ang iniwan niya. Pagmamahal. At walang sinuman ang maaaring kumupas nito. Maagang gumising si Clara ng araw na yon. Wala namang dahilan, wala siyang lakad, wala ring inaasahang bisita. Ngunit may kung anong humila sa kanya patungo sa mesa, kung saan naroon pa rin ang kahon ng mga liham ni George. Tahimik ang buong bahay. Tila pati ang hangin ay ayaw manggambala. Sa pagitan ng lagaslas ng dahon sa labas at ng lumang orasan sa pader, ang mga alaala ay parang inaanyayahang gumising muli. Isa-isa niyang inilatag ang mga sobre. Ang ilan nanilaw na sa tagal. Ang iba ay may mansa ng kape. May mga sulat na maiksi lamang, halos isang talata. Meron namang mahaba, parang nobela. Lahat ng iyon, isinulat ng isang taong kilala ng mundo bilang leader, ngunit kilala ni Clara bilang kuya. Binuksan niya ang isa, walang petsa. Reyna ko. Alam mo bang minsan akong nadulas habang nagsisimba? Hindi yung tipong madulas lang. Yung buong katawan ko ay halos gumulong sa altar. Lahat ng seminarista napatitig. Ako naman, nagdasal na sana mawala ako sa sahig. Pero alam mo kung ano nang unang pumasok sa isip ko. Buti na lang wala si Clara, baka tawa yon ng isang linggo. Tumawa si Clara. Isang tawang hindi niya namalayang lumabas mula sa dibdib. At sa pagitan ng tawa may tumulong luha. Hindi ito ang George na pinapalakpakan. Ito ang George na naglalakad ng patyad kapag 10 oras ng gabi para hindi magising si Inang Lucia. Ito ang George na gumagawa ng mga laruan gamit ang kahoy, tapos tatakpan ng kumot para sorpresahin siya. Ito ang George na minsang nagtago sa ilalim ng mesa tuwing may bisita dahil nahihiyang magpakilala. Binuksan niya ang susunod na sulat. Clara, alam mong lagi akong seryoso kapag nasa simbahan. Pero isang araw, habang nangangaral ang isang pari, may bata sa unang hilera na biglang sumigaw, ang tagal mo, gusto ko na ng biskwit. Tumawa ang buong kapilya. Ako? Halos mapaluha sa pagpigil. Naisip ko tuloy, minsan mas totoo ang bata kaysa sa mga sermon natin. Ganito ang naging ritmo ng umaga niya. Sulat, tawa, luha, ngiti. Mula sa isang papel patungo sa isa pa, binubuo muli si George, hindi bilang obispo, hindi bilang ama ng simbahan, kundi bilang isang taong totoo. Marupok. Mapaglaro. Malalim. Makulit. Sa ilalim ng isang sobre, may maliit na papel na parang galing sa resibo. May sulat sa likod. Hindi ko maipadala sa iyo ang tsokoleteng ito kasi matutunaw. Pero isipin mong ipinahid ko sa papel ang lasa. Nakatawa si Clara. Isinuksok niya ang papel sa loob ng aklat na nasa mesa, parang lihim na gusto niyang panatilihin sa tabi. Sa isa pang sulat. Naalala mo yung pusa ni Mang Nestor? Yung kalbong 1 kalahati ang tenga. Sumunod sa akin papunta sa kapilya. Akala ko di makikita. Pero habang nagbabasa ako ng ebanghelyo, pumasok siya, dumiretso sa altar, at humiga sa paanan ko. Sabi ng isa, mukhang ikaw ang pinili niya, Padre. Sagot ko, siguro naramdaman niyang mas kalbo ako sa kanya. Ang sulat ay may kasamang litrato, si George, mas bata ng ilang taon, nakangiti, may pusang nasa paanan niya. Hindi ito press photo. Hindi ito litratong ipinadala sa mga tagapagbalita. Isa itong sandaling walang ibang nakakita, kundi ang kamera ng isang kaibigan at ang puso ng nagsulat. Binigyan siya ni George ng sarili niyang kwento. Kwento ng likod ng entablado. Mga kwento ng pagkadapa, ng kakulangan, ng tahimik na pananampalataya na walang seremonya. Sa bawat liham, isa-isa niyang binubunot ang katauhan ni George mula sa anino ng mundo. Isang liham, bahagyang gusot, ang sumunod. Reyna ko.
Minsan, kapag mahirap ang gabi, hindi ko tinatawagan ang kahit sino. Basta kinukuha ko ang huling liham mo at binabasa ko. Paulit-ulit. Alam mo bang minsan ko itong dinikit sa dibdib ko habang natutulog? Walang matinding pangaral. Walang pangakong milagro. Isang simpleng kapatid umaasa sa isang liham. Sa isang sulok ng mesa, may nakabalot na maliit na tela. Binuksan ni Clara, isang pitaka, yari sa balat. May maliit na papel sa loob. Binili ko to sa isang tindero sa Roma. Hindi ko alam kung magugustuhan mo pero naalala kita. Ang sabi ng tindero, gawa raw ito sa kamay ng isang matandang lalaki na bulag. Natuwa ako. Kasi kahit bulag siya, nararamdaman niya kung ano ang maganda. Isinara niya ang pitaka at pinisil ito ng mahigpit. Lahat ng ito, mga liham, mga biro, mga regalo, ay tahimik na pamana. Mga alaala na hindi sinulat para ipagyabang, kundi para sa kanya lang. Sa kanya na minsang tinawag na prinsesa. Sa kanya na naging tagabantay ng lihim na bersyon ng George, ang bersyon na hindi kailanman nawala. Bumalik siya sa isang liham na hindi niya nabigyang pansin noon. Clara. Naiinggit ako minsan sa mga taong simpleng buhay. Yung may sabay-sabay na almusal, may aso sa bakuran, may tsaa sa hapon. Pero alam kong hindi ko kayang iwan ang tinig na tumatawag sa akin. Kaya lang, kung minsan, gusto kong bumalik doon sa mga hapon na pinagtatalunan lang natin kung sino ang huling gumamit ng lapis. Wala siyang alam na ang mga hapon na iyon ay babalik sa kanya ngayon, hindi sa anyo ng alitan, kundi bilang mga regalong iniingatan ng alaala. Tinignan niya ang labas ng bintana. Ang araw ay unti-unting lumulubog. Ang liwanag ay ginagawang ginto ang mga lumang tabla sa dingding. Sa liwanag na iyon, nabalutan ng payapang damdamin ang puso niya. Hindi dahil wala ng sakit, kundi dahil may katiyakan, kahit ano paman ang sinabi ng mundo, si George ay hindi nawala sa kanya. At sa huli, habang inaayos niya ang mga liham pabalik sa kahon, may isa siyang bulong na hindi niya sinulat sa papel, pero tiyak niyang maririnig. Kuya, sa lahat ng ipinakita mo sa mundo, ako lang ang nakakita sa iyo ng buo. Salamat sa lihim na yon. At huwag kang mag-alala, hindi ko ito ipagkakanulo. Isang linggo matapos niyang muling basahin ang lahat ng liham ni George, isang sobre ang dumating na walang pirma, walang stamp, walang palamuti, malinis, maputi, tahimik. Parang lihim na isinuksok ng hangin mismo sa ilalim ng pintuan. Binuksan ito ni Clara at nabasa ang unang linya. Hindi ko siya personal na nakilala, pero binago niya ang buhay ko. Hindi ito galing sa isang kilalang tao, hindi rin mula sa simbahan o gobyerno. Ang sulat ay payak, may halong takot at pasasalamat. Ako ay dating seminarista, pero sa puso ko ay wasak na. Napuno ng alinlangan, galit at kalungkutan. Hanggang isang araw, nabasa ko ang isang pahayag niya sa radyo. Sabi niya, ang pananampalataya ay hindi takas, ito ay pananatili kahit sa gitna ng dilim. Doon ko naramdaman na may liwanag pa. Na hindi ako nag-iisa. Gabi iyon, may hawak akong gamot na dapat ay wakas na ng lahat. Pero sa halip, isinulat ko ang panalangin ko. At ngayong buhay pa ako, nagpapasalamat ako sa taong hindi alam ang pangalan ko, pero iniligtas ako. Natahimik si Clara. Sa sumunod na araw, dumating pa ang isa. Mula sa isang ina sa Peru. Ang anak ko ay namatay sa edad na 12. Isang gabi, habang umiiyak ako sa gilid ng simbahan, may isang lalaki na dumaan. Hindi ko siya nakilala agad, hindi siya nakasuot ng damit pere. Umupo siya sa tabi ko, hindi nagsalita. Basta't inabot lang ang kanyang panyo at nagdasal ng tahimik. Kinabukasan ko lang nalaman kung sino siya. Hindi niya ako kinilala. Hindi siya nagpakilala. Pero mula noon, bumangon ako. Clara ay muling naupo sa mesa. Sa harap niya, 5 liham na. Iba-ibang bansa. Iba-ibang wika. Pero iisa ang nilalaman, pag-asa. Sa mga susunod na araw, naging araw-araw na ang pagdating ng sulat. May ilang dumaan mismo sa bahay. May ilang ibinigay ng mga madre. May ilan, iniwan sa pinto na parang alay. Mula sa isang estudyante sa Kenya. Si George ang unang leader na nagsabing, walang mahirap sa mata ng Diyos. Doon ko naisip, may halaga pala ako. Mula sa isang guro sa Sicily. Dahil sa kanya, bumalik ako sa simbahan pagkatapos ng 20 taon. Mula sa isang matandang pari sa Hungary. Ang sulat niya sa akin, isang simpleng kumusta ang puso mo, ang nagpaalala sa akin kung bakit ako nagpari.
Lumipas ang mga linggo. Ang dating tahimik na mesa ni Clara ay napuno ng sobre ng tinig ng patunay. Patunay na kahit wala na si George sa mundong ito, patuloy pa rin siyang umaabot. Isang gabi, habang naglalagay siya ng bagong liham sa kahon, may narinig siyang katok. Isa na namang sulat. Isang bisita. Hindi isang batang babae, 14 na taong gulang marahil, hawak ang maliit na papel at isang bulaklak. Hindi ko po siya nakilala, sabi ng bata, pero gusto ko pong magpasalamat. Inaanak ka ba niya? Tanong ni Clara, gulat na gulat. Hindi po. Pero sa paaralan namin, pinabasa po sa amin ang isa sa mga liham niya. Yung tungkol sa pagtanggap. Nung gabing yon, sinabi ko sa nanay ko na gusto ko siyang yakapin. Hindi ko po iyon ginagawa dati. Iniabot ng bata ang bulaklak. Para sa inyo. Kasi kayo po ang nag-iingat sa kanya. Naiwan si Clara sa pintuan, hawak ang puting bulaklak, at isang damdaming matagal niyang hindi naramdaman, pagkapuno. Hindi siya nag-iisa. Dati, akala niya siya lang ang nawalan. Siya lang ang nakakaalam ng tunay na George. Pero ngayon, sa bawat liham na dumarating, sa bawat tinig na bumubulong mula sa malayo, napagtanto niyang ang pagkatao ni George ay naikalat sa daan-daang puso. Hindi bilang santo. Hindi bilang pinuno. Kundi bilang paalala na kahit sa tahimik, kahit sa maliit, pwede kang magbigay ng pag-ibig. Isang gabi, nagliligpit siya ng mga sulat. Sa ilalim ng isang sobre, may nahulog na papel, hindi liham, kundi bahagi ng sariling sulat ni George na hindi niya matandaan kung kailan niya natanggap. Kung darating ang araw na maramdaman mong wala ka ng kasama sa pagdadalamhati, hanapin mo ang mga taong hindi mo kilala, doon mo makikitang hindi ka kailanman nag-iisa. Tumingin siya sa labas ng bintana. Tahimik ang gabi. Ngunit hindi ito tulad ng mga lumipas na gabi ng pag-iyak at paghahanap. Ngayon, ang katahimikan ay may tinig. Tinig ng mga buhay na binago. Tinig ng mga pusong pinasigla. Tinig ng kapatid na minahal ng buong mundo, hindi dahil sa kanyang titulo, kundi dahil sa kanyang katahimikan. At habang pinapatay niya ang ilaw ng sala, sinulyapan niya ang kahon ng mga liham, ngayon ay doble ang laman. Hindi lamang alaala ni George ang naroroon. Nandoon din ang mga kwento ng libo-libong George sa buong mundo, mga taong minahal, inakay, iniligtas. At sa kauna-unahang pagkakataon, tumingala siya sa langit at bulong niya. Hindi mo ako iniwang mag-isa. Dinala mo silang lahat sa akin. Wala sa plano ni Clara ang maging sentro ng kahit anong bagay. Mula pagkabata, masaya na siya sa likod ng kamera, sa gilid ng entablado, sa katahimikan. Kaya nang unti-unti siyang lapitan ng mga kapitbahay, mga kabataang naghahanap ng direksyon, at mga inang tulad niya na may iniwang puwang sa puso, nag-alinlangan siya. Gusto lang naming magdasal, sabi ng isa. Hindi simbahan ang hanap namin, dagdag ng isa pa, kundi lugar na may kapayapaan. Sinimulan niya ito sa isang hapon ng linggo. 6 lang sila. Walang altar. Walang sermon. Isang mesa lang, ilang kandila, at isang tasa ng tsaa bawat isa. Sa gitna ng mesa, inilapag ni Clara ang isang sulat ni George. Hindi niya ito binasa. Nandoon lang. Parang presensya. Walang programa, sabi ni Clara. Tahimik lang tayo ng ilang minuto. Kung may gustong magsalita, pwede. Kung wala, sapat na ang dasal. Tahimik ang lahat. Pero hindi malamig. Mainit, buo, at totoo ang presensyang namagitan sa kanila. Isa-isa, nagdasal sila ng tahimik, saka nagsimula ang mga kwento. Iniwan ako ng asawa ko, sabi ng isa. Pero noong nabasa ko ang sulat niya tungkol sa pagtanggap, doon ko naramdamang kaya kong patawarin. May anak akong laging may tanong sa Diyos, sabi ng isa pang ina. Nabasa namin ang liham ni George tungkol sa pagdududa. Sabi niya, ang pagdududa ay kapatid ng pananampalataya. Hindi ka mapapalapit sa Diyos kung hindi mo siya minsang kinuwestiyon. Iyon ang nagpagaan sa anak ko. Walang nagtataas ng kamay. Walang nagpapakilala. Pero bawat salita ay tulay. Sa dulo ng gabi, umuwi ang lahat na mas tahimik pa rin pero hindi na mag-isa. Mula noon, lingguhan ang pagtitipon. Minsan 5, minsan 20. Hindi na rin siya nagtataka kung may dalang kandila, pagkain, o kahit bulaklak para sa mesa. Isang araw, dumating si Padre Ignacio, ang matandang pari sa parokya. Narinig ko ang ginagawa mo, bungad niya habang umiinom ng kape sa mesa ni Clara.
Nagkakape, biro niya, pero alam niyang hindi iyon ang tinutukoy ng pari. Hindi mo kailangang ipagmalaki. Pero dapat mo itong ibahagi. Hindi ako mangangaral, padre. Hindi. Isa kang tagapagdala. Tagapangalaga ng apoy. Hindi kailangang sumigaw para magbigay liwanag. Inilabas ni Padre Ignacio ang maliit na notebook. Ito raw ay mga isinulat mo. Napayuko si Clara. Mga sulat lang sa sarili. Mga alaala. Mga alaala na, kung pahihintulutan mo, ay pwedeng gamiting panlamig ng maraming puso. Hindi ako sanay sa pansin, mahina niyang sagot. Hindi ito tungkol sa iyo, sabi ng pari. Tungkol ito sa liwanag na iniwan ng kapatid mo. At kung paano mo ito pinili, hindi lang itago, kundi itanim. Ilang araw siyang nag-isip. Binasa niya ang mga isinulat. Mga alaala ng tinapay na ginawa ni George tuwing linggo. Ang mga simpleng biro niya sa mga sulat. Ang tanong na iniwan nito sa isang liham, Clara, kung wala ka, sino kaya ako ngayon? Sa bawat pahina, hindi lang si George ang buhay. Buhay rin ang sarili niya, hindi bilang anino ng kapatid, kundi bilang tagapagdala ng bahagi ng kanyang kaluluwa. Sa isang hapon, nagsulat siya muli. Hindi para sa libro. Hindi para sa iba. Para sa sarili. Para kay George. Kuya, hindi ko akalain na sa dulo, ako ang magiging tahanan ng iyong tinig. Pero hindi ko ito ituturing na pasanin. Ito ay biyaya. Hindi ako mangangaral. Hindi ako banal. Pero natuto akong makinig. At sa bawat tinig na lumalapit sa akin ngayon, naririnig ko ang bahagi mo. Salamat sa pagtitiwala. At sa sulok ng pahina, isinulat niya. Patuloy akong magsusulat. Hindi bilang tagapagsalita ng papa. Kundi bilang kapatid ng taong hindi kailanman tumigil sa pag-ibig sa katahimikan. Lumipas ang mga linggo. Dumating ang isang mungkahi mula sa isang publisher. Isang koleksyon ng mga sulat ni George at mga pagninilay ni Clara. Tinanggihan niya sa umpisa. Ngunit isang gabi, habang pinupunasan niya ang mesa pagkatapos ng pagtitipon, may matandang lalaking lumapit sa kanya. Hindi ako nagsisimba, anya. Pero palagi akong nandito tuwing linggo. Kasi dito ko nararamdaman na may Diyos. Tumango si Clara. At kinabukasan, sumulat siya ng liham na may pamagat, Diyos sa mesa. Mula noon, dahan-dahan niyang pinagsama-sama ang mga pagninilay. Hindi para sa pagkilala. Hindi para sa kita. Kundi para sa mga tulad niyang iniwang may puwang, at sa mga natutong punuin ito sa pamamaraang tahimik. At sa gitna ng lahat, alam niyang isa lang ang bumabalik sa kanya paulit-ulit. Ang pagmamahal ni George ay hindi kailanman namatay. Ito ay huminga sa mga pahina. Lumakad sa mga kandilang sinindihan. At ngayon, nakatira sa kanya. Ang araw ay mababa na sa kalangitan, at ang liwanag nito ay nagsasala ng ginintuang anino sa mga riles ng tren. Tahimik ang paligid, maliban sa malalambot na tunog ng mga dahong nadadapuan ng hangin. Sa gitna ng lumang landas, nakatayo si Clara, mag-isa. Matagal na rin mula nang huli siyang dumaan dito, ang linyang bakal na dati nilang nilalakaran ni George noong sila'y bata pa. Dito sila nagtatakbuhan. Dito sila naglalaro ng tagu-taguan, minsan sinasabayan ng tunog ng paparating na tren na agad nilang pinapanood, hawak kamay sa gilid, habang humahanga sa lakas nito. Ngayon, wala ng tren. Wala na rin si George. Pero habang binabaybay niya ang makipot na daan, pakiramdam niya'y naroon pa rin ang ingay ng kanilang halakhakan. Ang hiyaw ng pagkabigla tuwing may ahas na gagapang sa damuhan. Ang sigaw ng una sa dulo na lagi niyang natatalo. At ang tawanan sa huli, habang magkaakbay silang nauupo sa putik, walang pakialam sa dumi, sa oras, sa mundo. Napahinto siya sa lugar kung saan minsang natapilok si George. Bata pa sila noon. Tumumba siya at napaiyak si Clara sa gulat. Pero sa halip na magalit, tumawa si George, ngumiti habang may sugat sa tuhod. Hindi masama ang masugatan, sabi niya, basta't may kasama kang akay sa iyo paakyat. Sa ilalim ng liwanag ng dapit hapon, isinara ni Clara ang mga mata. Ramdam niya ang bigat ng mga taon, hindi bilang pasanin, kundi bilang bigat ng isang buhay na pun. Isang buhay na naibahagi. Isang buhay na ipinagkatiwala sa kanya. Pagbalik niya sa bahay, inalis niya ang sapatos at dumiretso sa altar sa sulok ng sala. Nandoon pa rin ang larawan, silang dalawa, nakangiti sa araw ng kanyang unang komunyon.
Nasa tabi rin ang kahon ng mga sulat, mas makapal na ngayon kaysa noong una niya itong binuksan. Inilagay niya ang palad sa ibabaw nito, saka dahan-dahang sinindihan ang kandila. Hindi na ito apoy ng pagluluksa. Isa na itong apoy ng pag-alala, hindi ng pagkawala, kundi ng presensya. Hindi ng pagluha, kundi ng pagpapatuloy. Umupo siya sa tabi ng mesa, hawak ang isang bagong sulat. Hindi para kay George, hindi rin para sa ibang tao. Para sa sarili. Isinulat niya. Ngayon ko nauunawaan, hindi kita inilibing, kuya. Dinala kita sa loob ko, at sa bawat hakbang ko, kasama ka. Sa bawat dasal na binibigkas ng mga taong hindi mo nakilala, naroon ang tinig mo. Sa bawat liham na dumarating, naroon ang anino ng iyong kabutihan. Hindi kita ipinagdadalamhati. Itinatanim kita. Lumapit siya sa bintana, at mula roon, tanaw niya ang hardin. May bagong halaman na tumubo roon, mismong sa tabi ng kahoy na upuan na dati nilang tinambayan. Wala siyang itinanim doon. Pero naroon ito, umusbong mag-isa. Parang ikaw, bulong niya. Tahimik. Pero palaging naroroon. Maya-maya, kumatok ang isang batang babae. Si Lucia, 7 taong gulang, apo ng kanyang kapitbahay. Bitbit nito ang isang papel at krayola. Ginawa ko po ito, sabi ng bata. Dahil sabi ni Mama, minsan daw, ang panalangin ay pwedeng iguhit. Inabot niya ang papel. Isang kandila, may sinag ng liwanag, at sa ilalim, may nakasulat sa malalaking titik. Salamat ay ilaw. Pinisil ni Clara ang kamay ng bata. Ilagay natin ito sa altar, ha? Ngayon, hindi lang larawan at sulat ang laman ng altar niya. Nandoon din ang mga panalangin ng mga taong patuloy niyang tinutulungan. Mga tula, mga bulaklak, mga batang gumuguhit ng liwanag. Gabi na nang muli siyang naupo sa mesa. Wala nang dumating na bisita. Wala nang sulat ngayong araw. Pero sapat na ang katahimikan. Sapat na ang ilaw ng kandila. Napatingala siya sa kisam, saka pumikit. Sa likod ng mga talukap, may mga alaala pa ring dumadaloy, si George, kumakanta ng wala sa tono habang naglilinis ng banyo. Si George, hinihilot ang paa ni Inang Lucia kapag pagod sa kusina. Si George, naglalakad sa ulan habang bitbit ang payong ni Clara. Bumuntong hininga siya, saka bumulong. Kuya, narito pa rin ako. Hinawakan niya ang kandila, hindi para patayin, kundi para tiyaking ligtas itong nakatayo. Patuloy akong nagdarasal, George. At hindi na ako natatakot. Mag-subscribe sa channel na ito, sama-sama nating panatilihin buhay ang diwa ng pakikiramay, kababaang loob, at katapangan na napakaganda ng katawan ni Francis. Naway sumainyo lagi ang kapayapaan.